Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 2, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalarawan ang mga katangian at kasanayan na bumubuo ng maayos na pag-uusap sa loob ng pamilyang kinabibilangan. At nakikilala ang mga salita na nagpapakita ng maayos na pag-uusap sa loob ng pamilyang kinabibilangan. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, batay sa ating ginawang pagkanta at pag-aaral sa larawan, sino-sino ang miyembro ng pamilya? Pangalawa, ano ang ginagawa ng pamilya sa larawan? Pangatlo, ginagawa niyo rin ba sa inyong tahanan ang ginagawa ng nasa larawan? Paano? Tandaan na mahalaga ang pagsasalo-salo ng pamilya. Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang wastong paraan ng pagkikipag-usap sa inyong kapamilya at sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo at mga magagalang na salita. Paggamit ng ate o kuya sa nakatatanda. At nakikilala ang mga salita na nagpapakita ng maayos na pag-uusap sa loob ng pamilyang kinabibilangan. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay pinamagatang sino siya. Narito ang mga panuto. Una, ituturo ng guro ang larawan. Pangalawa, sasabihin ng mag-aaral kung sino ang nasa larawan. Pangatlo, babasahin ng mga mag-aaral ang kahulugan ng iba-ibang miyembro ng pamilya. Siya si nanay. Ang nanay ang babaeng nagbigay buhay, nag-aalaga, sumusuporta at nagmamahal sa kanyang anak at pamilya nang walang kondisyon mula pagkabata hanggang paglaki. Siya ay si tatay. Ang tatay ang lalaking nag-aalaga, sumusuporta at nagmamahal sa kanyang anak at pamilya nang walang kondisyon mula pagkabata hanggang paglaki. Siya naman ay si ate. Si ate ay isang babae na mas matanda kaysa sa nagsasalita. Itinuturing bilang nakatatandang kapatid o kasama, maaaring kapamilya o hindi. Siya naman ay si kuya. Si kuya ay isang lalaki na mas matanda kaysa sa nagsasalita. Itinuturing bilang nakatatandang kapatid o kasama, maaaring kapamilya o hindi. At ang tagapangalaga naman ay isang taong may pananagutan at responsibilidad sa pag-aalaga, pamamahala, pagprotekta sa ari-arian o kapakanan at itinalaga upang magbantay o kumilos para sa iba. Ating talakayin ang maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ang pamilya ng mga tao ay iba-iba sa bilang. Ang bawat pamilyang Pilipino ay may magkakaibang bilang. Tulad mo, mayroon ka bang kapatid? Pangalawa, ang pamilya ay marapat na magmahalan. Ano ang tawagan ng inyong nanay at tatay? Pangatlo, sa tulong ng pamilya, nahahasa ang pagkikipag-usap ng bawat isa. Ano ang turo ng iyong nanay at tatay sa pagkikipag-usap sa matatanda? Pang-apat,
Sa ating tahanan, sinasabihan tayo ng mga nakahihikayat na salita gaya ng kaya mo iyan. Hinihikayat ba kayo ni nanay o tatay? Panglima, kung minsan, may mga pagkakataong hindi nagkakasundo ang pamilya. Ano ang dapat gawin para ito ay maresolba? Tandaan na mahalaga ang makilala ang bawat kasapi ng ating pamilya upang makausap ng wasto ang bawat isa sa lahat ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, buuin ang family portrait puzzle. Pangalawa, sagutan ang mga tanong. Pangatlo, pagkatapos ng gawain ay bigyan ng 3 palakpak ang lahat ng mag-aaral. Mga bata, sagutan ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang naramdaman mo habang ginagawa ang ating gawain? Pangalawa, ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang gawain? Pangatlo, bakit mahalaga ang makilala ang bawat kasapi ng pamilya? Pang-apat, paano mo kakausapin ng wasto ang iyong pamilya? Para sa ikalawang pangkat naman, una ng mga patlang ng letrang kulang para mabuo ang pangalan o tawag sa mga kasapi ng pamilya. Ito ang aming pamilya na mapagpakumbaba, hindi mapagmataas, kundi magalang at mapagpasensya. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Pangalawa, ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang pagbuo ng mga salita? Pangatlo, bakit mahalaga ang pagkilala sa bawat kasapi ng pamilya? At pang-apat, paano natin dapat kausapin ang ating pamilya? Ngayon, piliin ang letra ng pinakatamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Ilagay ang mga pangalan ng inyong kapamilya sa loob ng puso at ito ay may pamagat na ang aking pamilya. Ginagalang ko. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? At bakit kailangan ng pagpapasensya kapag gumagawa tayo? Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 2, Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakakikilala ng mga paraan ng maayos na pagkikipag-usap sa mga miyembro ng pamilya at naipapaliwanag ang kahalagahan ng maayos na pagkikipag-usap sa pamilya at paano ito nagdudulot ng magandang relasyon at pagkakaunawaan. Ngayon ay magbasa tayo. Tanda na ba kayo? Si Lourdes at Leo ay magkakambal. Kadalasan, sila ay magkapareho ng gusto. Isang araw, nag-agawan sila sa candy na inuwi ng kanilang magulang. Sila ay parehas na pagsabihan ng kanilang magulang. Sina Lourdes at Leo ay humingi ng paumanhin sa kanilang magulang. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Una, magkaano-ano sina Lourdes at Leo? Pangalawa, ano ang pinag-agawan ni Lourdes at Leo? Pangatlo,
Ano ang ginawa ni Lourdes at Leo sa kanilang magulang matapos silang pinagsabihan? Pang-apat, anong magandang kaugalian ang ipinakita ni Lourdes at Leo? Ganon din ba kayo? Pang-lima, nararapat bang tularan si Lourdes at Leo? Bakit? Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang wastong paraan ng pakikipag-usap sa inyong kapamilya at sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo at mga magagalang na salita, paggamit ng ate o kuya sa nakatatanda, paghingi ng pasensya kung nakagawa ng kamalian, at naipaliliwanag ang kahalagahan ng maayos na pakikipag-usap sa pamilya at paano ito nagdudulot ng magandang relasyon at pagkakaunawaan. Ngayon, ating aalamin ang kahalagahan ng maayos na pakikipag-usap sa ating kapamilya. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay pinamagatang Magalang Ako. Narito ang mga panuto. Una, magtatanong ang guro at sasagutin ng mag-aaral. Pangalawa, itaas ang kamay ng mag-aaral kung alam ang sasagot. Pangatlo, basahin ang salita at kahulugan na ibibigay ng guro. Narito ang ilang mga salitang makikita at magagamit sa ating aralin. Lolo, siya ang ama ng iyong ina o ama, ang nakatatandang lalaki sa pamilya mula sa nakaraang henerasyon. Lola, ina ng iyong ina o ama, ang nakatatandang babae sa pamilya mula sa nakaraang henerasyon. Ang po naman ay salitang idinadagdag sa dulo ng pangungusap o salita upang magpahayag ng paggalang. Ginagamit sa pakikipag-usap lalo na sa nakatatanda o may otoridad bilang pagpapakita ng magandang asal. Habang ang opo naman ay isang formal na tugon na nagpapakita ng pagsang-ayon at paggalang lalo na sa mga nakatatanda at otoridad na nagpapahiwatig ng pagsunod o pagtanggap. At ang pasensya ay ang kakayahan sa pagiging kalmado at hindi magagalitin habang naghihintay ng walang inip o reklamo sa kabila ng mahabang proseso, pagsubok o pagkaantala. Ating talakayin ang maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Mga gawaing bahay ng magkakapatid. Si Pamela ay bunso sa magkakapatid. Ang kanilang kuya ang naghuhugas ng plato pagkatapos kumain. Ang kanyang ate naman ang nagwawali sa sala bago matulog. Si Pamela ang naatasan magdilig ng mga halaman. Isang gabi, hindi pa tapos mag-aral ng kanyang leksyon si Pamela nang nakita ng kanyang ate na hindi pa nadiligan ang mga halaman. Tinanong ng ate niya kung bakit. Dahil sa antok at pagod, hindi sinasadya ni Pamela na sumagot ng pabalang sa kanyang ate. Nagulat at nalungkot siya sa nangyari sa mga halaman. Agad naman humingi ng pasensya si Pamela sa kanyang nagawa. Mga bata, ilan kayo sa inyong pamilya? Sino ang pinakamalapit sa iyo sa mga kapamilya mo? Ilan ang iyong kapatid? Ano ang tawag mo sa iyong kapatid? Ano ang pangalan ng iyong nanay o tatay? Ano ang madalas sabihin sa iyo ng iyong nanay o tatay? Ano ang gusto mong matutuhan mula sa iyong pamilya? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon sa tahanan?
At paano mapapanatili ang maayos na relasyon sa pamilya? Tandaan na mahalaga na makilala ang bawat kasapi ng ating pamilya. Ang wastong pagkikipag-usap sa kapamilya ay mapapanatili ang magandang relasyon. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng individual na gawain. Basahin ang pahayag ng batang gumagawa ng nararapat at wastong pakikipag-usap. Isulat ang bilang sa kahon. Ipakita ang mga salita. Punan ng letra ang patlang at tukuyin ayon sa kahulugan na babanggitin. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang inyong naramdaman habang sinasagot ang mga tanong? Pangalawa, ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang pagbuo ng mga salita? Pangatlo, bakit mahalaga ang pagkikipag-usap ng maayos sa kapamilya? At pang-apat, paano natin ibabahagi ang ating mga ideya? Isulat ang salitang check kung tama ang pahayag at X kung mali. Sagutin ang mga tanong. Una, dapat bang gumamit ng po at opo? Pangalawa, ano ang dapat sabihin kung nakagawa ng kamalian? Pangatlo, sino ang maaaring gumabay sa iyo sa tamang pakikipag-usap? Pang-apat, sino ang inspirasyon mo para maging mapagpasensya? At pang-lima, sino ang gusto mong matulungan upang maging mapagpasensya? Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 2, Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isa sa kilos ang mga paraan ng maayos na pakikipag-usap sa loob ng pamilya bilang bahagi nito. At naiuugnay na ang maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya ay nakapagdudulot ng maayos na ugnayan at pagkakaunawaan ng lahat ng kasapi. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ano ang inyong natutuhan sa inyong pamilya patungkol sa wastong pakikipag-usap? Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isakikilos ang mga paraan ng maayos na pakikipag-usap sa loob ng pamilya bilang bahagi nito sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo at mga magagalang na salita, paggamit ng ate o kuya sa nakatatanda, paghingi ng pasensya kung nakagawa ng kamalian, hindi tama ang pagsagot o magsalita ng pasigaw, at naiuugnay na ang maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya ay nakapagdudulot ng maayos na ugnayan at pagkakaunawaan ng lahat ng kasapi. Ating aalamin ang kahalagahan ng maayos na pagkikipag-usap sa ating kapamilya at sa ibang tao. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo?
Ang ating gawain ay pinamagatang maayos na pakikipag-usap sa lahat. Narito ang mga panuto. Una, magtatanong ang guro at sasagutin ng mag-aaral. Pangalawa, itaas ang kamay ng mag-aaral kung alam ang sagot. Pangatlo, basahin ang salita at kahulugan na ibibigay ng guro. Narito ang ilang mga salitang makikita at magagamit sa ating aralin. Kasapi. Ito ay isang individual na opisyal na nabibilang o may hawak ng bahagi sa isang grupo, organisasyon, negosyo o proyekto. Ang pamilya naman ay isang grupo ng mga magulang, anak at iba pang malapit na kamag-anak na magkakaugnay sa dugo, kasal o pag-ampon, nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa. Kapwa, isang individual na itinuturing na kagaya o kasama sa isang grupo, komunidad o lipunan at may parehong katangian, kalagayan o karanasan sa buhay. Ang kapatid ay isa na anak din ng iyong mga magulang o ng isa sa iyong mga magulang o taong itinuturing na malapit na kaanib sa pananampalataya o samahan. Habang ang pinsan naman ay anak ng tiyuhin o tiyahin, kamag-anak na hindi direktang magulang o anak ngunit mula sa parehong sanga ng pamilya. Ating talakayin ang maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya. Ngayon, malalaman ninyo ang ilan pang mga paraan ng wastong pakikipag-usap sa kapamilya at sa kapwa. Narito ang mga gabay na tanong. Una, mahalaga ang pamilya dahil ito ang nagsisilbing gabay kung paano maging magalang at wastong pakikipag-usap. Mga bata, ilan kayo sa inyong pamilya? Malaki ba ang inyong pamilya? Ano ang tawag mo sa inyong mga magulang o tagapangalaga? Ano ang inyong palayaw sa bahay? Pangalawa, bawat kasapi ng pamilya ay may angking galing. Sa pamilya, ang bawat kasapi ay may tungkuling gawin. Ano ang inyong gawain sa inyong tahanan? Ano ang takdang gawain ng iyong kapatid sa bahay? Ikaw, anong gawaing bahay ang naitakda sa iyo? Pinag-aawayan niyo ba ito? Pangatlo, bilang kasapi ng pamilya, gusto rin natin tumulong sa mga gawaing bahay. Ano ang gusto ninyong matutuhan mula sa inyong mga pamilya? Pang-apat, dahil sa mga kahangahangang kilos ng ating mga kaklase at kaibigan, tayo rin ay nagnanais na maging kagaya nila. Ano ang gusto mong matutuhan mula sa inyong mga kaklase at kaibigan pagdating sa pakikipagkapwa-tao? Panglima, ang wastong pakikipag-usap ay nagdudulot ng magandang relasyon o samahan kaninuman. Natutunan niyo ba ang wastong pakikipag-usap sa iyong kapamilya? Ano ang turo sa iyo ng iyong mga magulang o tagapangalaga kapag nakikipag-usap sa nakatatanda? Ano ang inyong gusto o hilig na pinag-uusapan sa inyong pamilya? Mahalaga na makilala ang bawat kasapi ng ating pamilya. Ang wastong pakikipag-usap sa kapamilya ay mapapanatili ang magandang relasyon. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng individual na gawain. Bilugan ang larawan na nagpapakita ng wastong pakikipag-usap.
Ipakita ang mga salita. Punan ng letra ang patlang at tukuyin ayon sa kahulugan na babanggitin. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang inyong naramdaman habang sinasagot ang mga tanong? Pangalawa, ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang pagbuo ng mga salita? Pangatlo, bakit mahalaga ang pakikipag-usap ng maayos sa kapamilya? At pang-apat, paano natin ibabahagi ang ating mga ideya at saloobin? Iguhit ang masayang muka kung tama ang pahayag at malungkot na muka kung mali. Isagawa ang mga sumusunod. Una, gamit ang makulay na papel, gumawa ng origami na puso na kagaya ng nasa larawan. Pangalawa, isulat sa loob ng pusong papel ang pangalan ng iyong pamilya at mga kaibigan. Maaaring gumamit ng Crayola o anumang gamit pang sining. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Pangalawa, bakit kailangan ng pagpapasensya kapag nakikipag-usap tayo? Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 2, Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng paggamit ng mga magagalang na pananalita at nakapagbibigay ng patunay na ang maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya ay nakapagdudulot ng maayos na ugnayan at pagkakaunawaan ng lahat ng kasapi. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Binibining Luistro ay nurse sa paaralan. Siya ay may mga masisigla at magagalang na mag-aaral na mahilig magkwento patungkol sa kanilang pamilya. Naikwento rin nila na sila ay may paksang aralin tungkol sa wastong pakikipag-usap sa kapwa. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Una, ano ang inyong buong pangalan? Pangalawa, ano ang pangalan ng iyong mga magulang o tagapangalaga? Pangatlo, ano ang madalas na pinagkukwentuhan ninyo ng mga magulang nyo? Ano ang madalas na sinasabi sa inyo ng inyong nanay o tatay kapag nag-uusap kayo? At panglima, ano ang inyong natutuhan sa pakikipagkapwa-tao sa inyong pamilya at mga kaibigan? Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng paggamit ng mga magagalang na pananalita at nakapagbibigay ng patunay na ang maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya ay nakapagdudulot ng maayos na ugnayan at pagkakaunawaan ng lahat ng kasapi. Makinig ng mabuti sa kanta na iparirinig at papupunan sa tono ng kung ikaw ay masaya. Kayang-kaya kong maging mapagpasensya. Ikinararangal ko sa aking kabutihang taglay. Ako ay Ako ay may blank kapatid. Masaya ang aking mga magulang kung makikita nila akong magalang. Ako ay tinuruan nilang maging magalang. Ang aking mga magulang o tagapangalaga ay sina
Sa kanila ako natutong magsabi ng po at opo. Ako ay maraming nais matutuhan sa wastong pagkikipag-usap at pagkilos. Ang paborito kong pag-usapan ay ako ay masaya kapag tinuruan ako ng aking pamilyang maging magalang. Ako ay magsisikap maging mabuti sa salita at gawa. Lilinangin ko ang aking pagsasalita ng maayos. Lilinangin ko ang aking paggawa. Mahalaga ang pagkakaroon ng magandang relasyon gamit ang mga magagandang salita sa pagkikipag-usap. Kayang-kaya kong maging mapagpasensya. Narito ang ilang mga salitang makikita at magagamit sa ating aralin. Po, ang salitang dinadagdag sa dulo ng pangungusap o salita upang magpahayag ng paggalang. Ginagamit sa pakikipag-usap lalo na sa nakatatanda o may otoridad bilang pagpapakita ng magandang asal. Opo, isang formal na tugon na nagpapakita ng pagsang-ayon at paggalang lalo na sa mga nakatatanda at otoridad na nagpapahiwatig ng pagsunod o pagtanggap. Maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya. Ngayon ay tumula tayo. Handa na ba kayo? Tula tungkol sa pamilya. Pamilya, 6 na letra. Binubuo ng anak, ina at ama. Laging tinatawag sa tuwing may problema. Nagkakaisa at laging masaya. Dito ako nagsimulang natuto. Dito ko naipakikita ang tunay na pagkatao. Dito ako nagsimulang mangarap. Dito ko natagpuan ang aking hinahanap. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang mensahe ng binasa kong tula? Pangalawa, mula sa tula, ano ang nais ipabatid nito sa inyong pamilya? At pangatlo, bakit tayo dapat maging magalang sa pakikipag-usap at mapagpasensya sa mga ginagawa? Narito pa ang ilang mga karagdagang tanong. Una, nagagalit ba kayo agad kapag napagsasabihan ng magulang? Pangalawa, sumisigaw ba kayo kapag hindi nyo nakuha ang inyong gusto? Pangatlo, gumagamit ba kayo ng po at opo kapag kausap sina lolo at lola? Pang-apat, humihingi ba kayo ng tawad kapag nakagawa ng hindi mabuti sa kapwa? At pang-lima, ang inyo bang pagpapasensya ay nakatutulong sa pagpapatibay ng inyong samahan sa pamilya at kapwa? Tandaan na mahalaga na makilala ang bawat kasapi ng ating pamilya. Ang wastong pagkikipag-usap sa kapamilya ay mapapanatili ang magandang relasyon. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng think, pair, share. Una ng angkop na salita, sapat lang o dugtungan ang pangungusap. Ipakilala ang iyong sarili gamit na gabay ang sumusunod na mga pangungusap. Punan ng angkop na salita ang patlang upang mabuo ang pangungusap.
Narito naman ang isang gawain ng pagsasagawa ng bulaklak na papel. Una, kumuha ng anumang papel na gagamitin. Pangalawa, tiklupin o origami ang papel upang makabuo ng bulaklak na gawa sa papel. Pangatlo, isulat sa papel ang mga paraan ng wastong pagkikipag-usap na iyong natutuhan. At pang-apat, maaaring kulayan ito o gawing masining. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang iyong naramdaman habang isinasagawa ang paggawa ng papel na bulaklak? Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 2, Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa. Pangalawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit. Pangatlo, na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikalawang markahan, unang lagumang pagsusulit sa GMRC 2. Mahusay mga bata! End of Week 2. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!